Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating pong Bible study para sa araw na ito. Salamat po sa ating Panginoon na siyang patuloy pong mabuti at tapat sa ating pong mga buhay. Kamusta po kayo? At welcome po tayo sa ating pong gawain. Para po sa mga kapatid natin na kasama po natin sa ating pong online broadcast, patuloy po na ang pagsama ng Panginoong Diyos ang siyang patuloy niyo pong maranasan. Ang araw na ito ay special na araw sapagkat atin pong tinatalakay ang atin pong declaration of faith patungkol po sa moderation. Nakalipas na linggo, atin pong pinag-usapan ang patungkol po sa pananamit. Ngayon naman, atin pong pag-uusapan kung tayo ba bilang Kristiyano ay ano ba ang nararapat na gawin po natin pag tayo po ay naimbitahan na dumalo sa isa pong pagtitipon o sa isang tinatawag po natin na party. At ngayong gabi, ang salita ng Diyos ang siyang patuloy po nating maging saligan sa atin pong pag-uusapan. Kung kaya't, ihanda po natin ating mga sarili, ang ating mga Biblia, ang ating mga notebook at ang ating mga papel para po sa ating pong topic na ating pong tatalakayin. And bago po natin natalakayin ang napakagandang topic na ito, samahan muna natin ang ating pong worship team sa pambungad na awitin. Hiniling ko pong lahat na tayo po'y tumayo bilang paghahanda sa ating pong pagsamba sa oras na ito. Magandang gabi po sa bawat isa. Awitin natin yung isang awit na nagsasabing, As I come and bow down. As I come and bow down at your feet, Lord Jesus, in your presence there is fullness of joy. As I come and bow down, tonight. As I come and bow down at your feet, Lord Jesus, in your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. As I come and bow down, Lord. As I come and bow down at your feet, Jesus, Lord Jesus, in your presence, Lord, there is fullness of joy. There's nothing, Lord. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping, and I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing, there is nothing, there is no one to compare with you, Lord, and no one else. I take pleasure
and worshiping. Oh, we take pleasure, Lord. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, we take pleasure in worshiping you, Lord. Hallelujah. Glorify your name. Glorify your name. O Diyos, sa gabing ito, patuloy po kaming nagpapasalamat sa pribilehiyo at opportunity na meron po kami na malaya po kaming makapagsamba sa inyo pong pangalan. Magkasama po, Diyos, na magpuri at magluwalhati sa inyo. At patuloy po, Diyos, na ang inyo pong presensya ang amin pong ma-enjoy sa oras na ito. O Diyos, maraming salamat sapagkat patuloy kayong mabuti at tapat, hindi po nagbabago at hindi po nagkukulang. Ama, salamat po sapagkat ang oras na ito ay isang special na oras para sa inyo, Diyos. Oras na amin pong pag-uusapan ang inyong salita. Oras na amin pong pagbubulayan ng inyong pong mga pangako. Oras upang kami po'y matuto, O Diyos, sa inyong matuwid na panuntunan. Ama, salamat po at patuloy po naming ipinagkakatiwala at iniaalay sa inyo ang oras na ito, ang pagtitipong ito at ang pagkakataong ito. Salamat po sa iyong panguna sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po ulit sa bawat isa. Dalhin ko muna kayo sa aklat ng awit, 100 versikulo 4, na kung saan ito po ay nagsasabing pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Amen. Handa na po ba ang bawat isa na magpuri sa ating Panginoon? Amen, amen. Tayo po ay inanyahan ko pong tumayo ulit at tayo umawit. Halina't sama-sama. Sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ng Diyos. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't
siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ng Diyos, halina't purihin ng Diyos. Pagpapalan niya sa ating lubos-lubos, sapagkat siya'y makapangyarihan. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. O Lord, ikaw lamang ang sasambahin. Dahil ikaw lamang, Diyos, ikaw lamang ang sasambahin. Malakas na pataas at papuri para po sa ating Panginoon. Ikaw lamang, Lord. Oh, ikaw lamang, Jesus. Yes, we gather and we are here because we came for you. You are our Father. All it takes is one moment and just one touch from you, Jesus. Put aside all distractions, 'cause I came for you, and I came for you. I need you more than ever, Lord. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender, 'cause I live for you. I live for you. Everybody say it. I came for you. I came. Sing the song. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon every place, Lord God. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart, Lord, now that my heart is open, we are ready for you,
it's Jesus. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. Yes, we came for you, Lord. It's Jesus, we came for you, 'cause we came for you, Lord. Holy Spirit, you are well. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, Jesus. Send your fire. Release your power, so we'll never be the same. 'Cause we desire an encounter once again. Lord, you are Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. And Holy Spirit, you are our Holy Spirit. Oh, you are. You are, you are, you are. You are Jesus. You are Holy Spirit, Lord. You are, you are, you are, you are. Oh, we came for you. We make a way. We make room. Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way. We make way. We make room. Oh, yes, Jesus. Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Yes, we make way. We make way. We make room. Lord, let your Spirit have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are. Come and move upon this place. Oh, it's Jesus. Send your fire to us, Lord. Send your fire. Send your fire. Release your power, Lord, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Everybody open your mouth. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, move in us tonight, Lord God. Holy Spirit,
Spirit. It's Jesus, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Oh, Jesus. Holy Spirit. It's Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Open your mouth and worship Him. Oh, we glorify you tonight. We worship you, Lord. You are, you are, you are. You are the Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, move in us. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. It's Jesus. Holy Spirit. You are, you are, you are. Holy Spirit. You are, Lord. You are, you are, you are the only one. You are the gracious God. You are the one we lifted up. You are, you are, you are, you are, you are Jesus. You are, you are everything. You are, you are, you are. We lift your name on high. We lift your name on high, Father, because you are Holy Spirit. It's Jesus. Holy Spirit. It's Jesus. We bring back to you all the praise and the honor and thanksgiving. Let everyone say amen and amen. It's Jesus. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Welcome po sa atin pong mga kapatid na kasama po natin sa atin pong Bible study sa araw na ito. Sister Nora Casimero, Brother Jed Ferrer, Sister Noemi Faminyalan, si Brother Jason. Yan, Brother Jason, pagaling po kayo. Sister Ruth Montesa. Kumusta po, Sister Ruth? Pagaling din po kayo. And may the strength of God ay sumain nyo. Sister Abigail Sulabo, kasama din po natin. Hallelujah. You are always in our prayers, Sister Abby. Brother Russell Baluntong, Sister Gemma Montojo, kasama po natin. Ang Ojungan Foursquare Gospel Church po ay patuloy po na nagsasagawa ng iba't ibang gawain para po sa ating Panginoon. Tuwing Martes, ang ating pong prayer meeting alas 6:30 ng gabi. Tuwing Huwebes naman ang ating pong Bible study sa kaparehong oras, alas 6:30 ng gabi. And then, tuwing Linggo, ang ating pong worship celebration ay isinasagawa po natin 7:30 a.m. ang first service at saka ang second service naman ay 10:30 a.m. with delayed telecast sa Ojungan Star Cable, Channel 8, 10:30 a.m. Lunes hanggang Biyernes naman, ang ating pong radio ministry sa 11.3 Radyo natin Ojungan ay patuloy po nating ipinaglilingkod sa ating Panginoon. Makipihit lamang po sa 11.3 Radyo natin Ojungan para po sa ating pong programa Landas ng Buhay. At maaari nyo rin pong subaybayan ang ating pong mga gawain sa Facebook page ng Ojungan, 11.3 Radyo natin Ojungan. Hallelujah!
Ang ating pong iglesia din at ang ating pong mga paglilingkod ay available sa Facebook account natin, sa ating pong social media account at maging sa ating pong YouTube account. Hanapin lamang po Ujongan Foursquare Gospel Church. Kung nais po natin na makipag-partner sa Ujongan Foursquare Gospel Church sa ating pong ministeryo, mangyari lamang po na ihulog po ang inyong pong mga kaloob, mga hain at inyong pong mga handog sa ating Panginoon, sa ating pong account, Ujongan Foursquare Gospel Church, account number 6310-7000-1990. Yan po ay nasa Philippine National Bank o Ujongan Branch, peso current account. Purihin po ang Diyos. Aha. Prayer request po para kay Gary Male na para po sa kanyang kagalingan. So isama po natin si Brother Gary sa atin pong panalangin mamaya para po sa kanyang kagalingan. And of course, if you have your prayer requests and other ministry needs, mangyari lamang po na i-message po tayo sa atin pong numero 0946-403-4646. And kung nais niyo po na magkaroon po ng Bible study sa inyong mga tahanan or nais niyo po maunawaan ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, mag-text lamang po sa numerong ito, 0946-403-4646. Praise God. Hallelujah. And purihin po ang Panginoon. Ready na ba tayo? Atin pong pag-uusapan ang napakagandang topic sa araw na ito. Pwede ba na ang isang Kristiyano ay dumalo sa isang party o sa isang pagtitipon? No? Actually, isa po ito sa mga topics na magandang bigyan ng katugunan. Lalong-lalo na, lalo na ngayon na marami pong mga parties, although very limited po ang pagsasagawa ng mga parties natin because nga dahil sa COVID-19 pandemic. Pero thank God sapagkat may mga opportunities tayo na makakadalo ng ganyang klaseng mga gawain. Pero ano po ba ang guidelines coming from the scriptures regarding this matter? Actually, ang tanong na, should Christian go to parties, ay may simpleng sagot. No? At ang sagot dito ay, depende sa party na ating dadaluhan. Depende sa pagtitipon na atin pong dadaluhan. Ang mga parties o yung mga selebrasyon ay popular dahil isa po itong masayang oportunidad na makapagtipon-tipon. Magkikita ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaklase, ang ating mga kakilala, or meet new people and to relax and to enjoy one another's company. Kaya napakarami ang gustong dumalo sa party. Not to mention that we as human beings are designed to be social creatures. Tayong mga tao kasi, dinisenyo ng ating Panginoon para maging isang social creature. Kaya nga merong kasabihan na nagsasabi na, no man is an island. Walang tao na kayang makapag-iisa at kaya niyang mabuhay na mag-isa. Kailangan niya ng kasama, kailangan niya ng katuwang, kailangan niya ng makakasalamuha. And since we live in a group, tama no? Gusto tayo mabuhay tayo na may kasama tayo, kahit sa bahay may kasama tayo kasi pag walang tao sa bahay, pakiramdam natin, abang buyong. Pag walang tao sa ating bahay, pagising mo sa umaga, walang tao sa bahay mo, parang ang lungkot-lungkot. No? Kasi we want to live in a group. Or we work in groups. Gusto natin na magtrabaho tayo. Mas masaya pag nagtatrabaho na mayroong kasama kasi gumagaan ang trabaho pag may kasama. Kasi nakakatawa ka, nakaka-joke kayo, nakakabiruan kayo, nakaka-smile kayo, nakakapag-share kayo, nagtutulungan kayo. And we also socialize in groups. Gusto natin na tayo po ay nakikipag-ugnayan sa iba. So when we desire to party, we are responding to the basic need of human interaction, fun and relaxation. So normal pala, natural pala na tayo po ay nagdi-desire na dumalo sa mga parties kasi tinutugon nito ang ating pangailangan sa interaction, kapalitan or kapanayam
fun, kasiyahan, at saka nakaka-relax. This is normal and natural for a person to desire to attend in a certain gathering or a certain party. However, let us notice some definition for the term party. Ano po ba ang definition? Ano po ba yung pagpapakahulugan ng salitang party? Binabati po natin Sister Jelek Fernandez, kasama po natin. Of course, kasama natin sa ating Bible study, mga kapatid natin na nandito po sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. So ano po ba yung definition ng party? Sang-ayon sa dictionary.com, a party is a social gathering as of invited guests at a private home for conversation, refreshment, entertainment, and others. So ito po pala, ang party po pala isang uri ng social gathering. Gusto sabihin, pagtitipong sosyal ng mga tao. Pag sinabi mong sosyal ay may kasama kang ibang tao, hindi yung parang, sofistikado na tao. No? So social gathering. Nagtitipon ang mga tao para makapag-usap, para makapag-merienda. Sa Pilipinas, para kumain at mabusog. Sa ibang bansa kasi ang party usually, parang refreshment lang. Dito naman sa atin, ang party natin ay para mabundat, para mabusog. Kasi hindi mo feel na naka-attend ka ng party na hindi ka nabusog. Hindi na namantikaan ng iyong labi. Yan. Ano? So, for food and entertainment at iba pang dahilan. No? Ang iba nagpa-party para masaya, yay, dance, entertainment. Magpakita o makakita ng mga bagong talento or amazing na mga palabas for party. Another definition, according to Merriam-Webster.com, ang party is a social event in which entertainment, food, and drinks are provided. So ang party po pala ay isang social event, isang pangyayari na maraming tao. Hindi ka pwede mag-party na ikaw lang mag-isa. Kaya nga social event, may iba kang kasama. In order to be entertained, may pagkain, may inumin, at may kasiyahan. Yan. Sister LV Silodio, kasama po natin ngayon. Praise God. Good evening po. And then another definition ng party ay ganito, parang mahaba-haba itong definition na ito. Party is a gathering of people who have been invited by a host for the purposes of, yan. So, pagtitipon ng mga tao na kung saan inimbitahan sila ng isang host o ng isang nagse-celebrate para sa, yan, ito ang meaning ng party. Socialization. Para makilala nyo ang isa't isa, para magkaroon ng bonding, yan. Conversation, pakikipag-usap. Kung nabuboard ka sa bahay, pupunta ka sa party para may makausap ka. Recreation, for fun. Or a party could be a part of a festival. Di ba may party pag New Year, festival, Christmas, festival, fiesta, yan, festival yan. Ano pa ba? Nagpa-party ba pag Halloween? May Halloween nga, pag All Souls Day or All Saints Day, merong party, Halloween party. Part of festivals. Or other commemoration of a special occasion. Halimbawa, birthday. Di ba ang birthday, special occasion? So kung nag-i-invite ka ng mga tao, punta kayo sa bahay, kakain tayo sa bahay. Ang tawag doon ay party. Kahit, ano ba yon? Saging lang na nilaga ang inyong ulam, ang inyong kakainin, basta nag-invite ka ng mga tao, nagkikwentuhan kayo doon sa bahay ninyo, in commemoration of your birthday, party ang tawag noon. Minsan kasi Pastor Tess, ang isipan sa party ay dapat may balloons, dapat ay merong ano pa ba yan, mayroong maayos na mga table na nilagyan ng mga tela-tela, may mga tela yung atip, ano? Isipan, yun ang party. Pero ang party pala ay pagtitipon ng mga tao para mag-converse, mag-socialize, mag-recreate, at
mag-commemorate ng isang special occasion. Halimbawa, another ng special occasion, ano pa? Wedding anniversary. May party, wedding anniversary. Death o anniversary sa Pilipinas, pag namatay ang iyong mahal sa buhay, nagpapaparty. Anong tawag doon sa party na yon? Death anniversary. Tama, no? Ano yung death anniversary? Pag 40 days after na namatay yung tao, nagpa-party, di ba? 1 year after mamatay ang tao, may party din. Every year yon may party. Naghahanda-handa sila. Basta may handaan. Ating kapatid na Juan Abuag, kasama po natin. Hallelujah. Sister Cory Fahanlan, kasama natin. Sister Jessa Villacrucis, kasama din po natin. Praise God. Hallelujah. Iba-iba yung reason kung bakit nagpa-party ang tao. Pero at the end of the day, no, ito po ay isa pong pagtitipon ng mga tao. Graduation, may party, di ba? Pag nakapasa sa board examination, may party. Ano pa? Thanksgiving, kasi gumaling ka sa iyong sakit. Magpa-party. Praise God. Ang daming pwede tayong gawing reason para mag-party. So typically, sabi ng definition, a party will feature food and beverages. Merong pagkain at mayroong inumin. Often, music and dancing and other forms of entertainment. May mga party pala na may kasamang musika. May sayaw. Halimbawa, pag 18th birthday, di ba may sayaw? Anong tawag doon? Cotillion. Pag graduate na ng high school ang isang tao, di ba mayroong ball? Tama, no? Pag graduate ang isang estudyante ng high school, meron silang tatawag na junior, senior, prom. Pero ball yon, di ba? Tama ba yon? Ball. B-A-L-L. Or, ano pa, kailan pa mayroong mga sayaw-sayaw? Pag fiesta, may sayaw. Sa amin, pag New Year, nagpapasayaw din sa amin. Ang ganda sa amin pag New Year kasi lahat susuot ng maskara. Maskara ang ginagawa namin pag New Year. Tapos yung pinakagaling na magsayaw na hindi nakikilala ng judges, siya ang panalo. Kaya yung nanay ko magaling magsayaw. Tapos yung kanyang kaming kapitbahay din, sila mag-partner. Si tatay kasi hindi marunong, hindi sumasayaw eh. Hindi social being si tatay. Pero si nanay talagang sumasayaw sila. Nagsusuot sila ng kung ano-anong mga mukhang toro, mukhang baka, mukhang higante, kung ano-ano mga itsura nila. Tapos sasayaw sila. Tapos isa-isa na i-eliminate yung makikilala. Either doon sa mag-partner dapat makilala para ma-eliminate sila. Usually sila ang nananalo kasi kailangan iba ang genre, iba ang paraan ng pagsayaw, iba ang every year para hindi ka makilala ng mga judges. No? So, yun ang ginagawa sa amin dati, pag New Year. Pero ngayon parang, hindi ko alam kung yun pa rin ang ginagawa. So, merong dances, merong other forms of entertainment, merong mga palaro sa mga party. Pastor Edmond Falcunit, kasama po natin. Kamusta po, Pastor? Hallelujah. In Western countries, parties for teens and adults are associated with drinking alcohol. Kahit dito naman sa Pilipinas, ganoon din naman. Usually, ang party, ay mayroong inuman. Beer, wine, or spirits. Ayan. So, mayroon talaga, kahit nga sa mga patay, di ba, Pastor Ates, no? Mayroong inuman pa rin, no? Or, kasalan, may inuman din. Birthday, may inuman din. Halos lahat ng mga parties, merong ganon. So ang tanong ay, pwede ba dumalo ang Christian sa ganitong klaseng mga party? Again, ang sagutan kanina, depende sa party na atin pong pupuntahan. For Christians, the desire for human interaction, kagaya ng ating normal at natural na desire, kagaya ng ating sinabi kanina, has an added dimension. Mayroon palang kasunod, mayroon palang kadugtong. And this dimension is about wanting and needing fellowship.
Kasi ang party para sa Christian ay hindi lamang para mag-update kung anong nangyari sa iyong kaklase, o nangyari sa iyong kakilala, o nangyari sa iyong kaibigan, o nangyari sa iyong kamag-anak. Kundi ang desire ng isang Kristiyano, pag dumaluman siya sa anumang gawain, ay para magkaroon ng fellowship. Ano ba ang gustong sabihin ng fellowship? Fellowship, nanggaling po yan sa Griegong salita na koinonia. Paborito ni Sister Noemi. Koinonia. Ano ba ang gustong sabihin ng koinonia? Koinonia ay nangahulugan pong partnership. Partnership. Pag sabi mong partnership, kasama mo. Partner kayo. Kaakibat mo. Kaakbay mo. Partnership. Koinonia also means participation. Hindi pwedeng nakaupo ka lang, gusto mo mag-participate. Kaya nga pag sinabi natin na attend tayo sa youth fellowship, gusto sabihin nagpa-participate ka, hindi ka doon sa rugo-rugo. Hindi ka pwede doon sa gilid-gilid, dapat ay nagpa-participate. Social interaction. Nakiki-interact ka sa kanila. Hindi lang na hi, hello, or good morning, I'm blessed, you are here. Fellowship means social interaction. Kaya nga, nagkakamayan tayo. Although si pastor hindi mahilig makipagkamay, kahit hindi pa pandemic noon, hindi mahilig makipagkamay si pastor, kaway-kaway lang. Pero may mga ibang tao na nakikipagkamay, yumayakap, kasi social interaction pala yon. Or tinatapik ka sa balikat, ano pa? Or kinakamusta ka, kumusta ka palangga, kumusta ka Brad, kumusta ka sis. Yan ang mga, it's part of our social interaction. And of course, koinonia also means communication. Communication means pagpapaabot ng iyong saloobin sa Kanya. At pagsisikap na maunawaan ang Kanyang saloobin para sa iyo. That's communication. So the important concept of Christian fellowship is partnership. So fellowship means partnership. And we know, bilang Christians, that we are called by God to be partners of Christ. Tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 1, verse 9. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ang ating Panginoon. Yan. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak. Kanong anak yun? Anong anak yun? Sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon. Na ating Panginoon. So tayo po ay tinawag ng ating Panginoon upang makipag-isa kay Jesus. To be partner with Jesus. Nung tayo po ay niligtas ng ating Panginoon at tinawag ng ating Panginoon, may layunin po siya to become partners of Jesus. Pwede bang pakisabi ninyo sa inyong sarili, partner ko si Jesus. Partner ko si Jesus. At saka, partner ako ni Jesus. Partner ako ni Jesus. Yan. Noong third year high school kami, kasi nag-BMOX ako, importante yung body system. May body kami, may body system kami, mayroon kaming kasama. Partner kaming dalawa. Kung dadaan kami sa ilalim ng kanal, dadaan din siya doon sa ilalim ng kanal. Kung dadaan ako sa kanal din, dadaan din siya sa kanal. Kung ano ang kakainin ko, yun din ang kanyang kakainin. Kung ano ang penalty ko, yun din ang kanyang penalty. Kung ano ang reward niya, yun din ang reward ko. Yan din ang reward ko. Body system. Pag nawawala siya, parusa sa akin. Pag nawawala naman ako, push up para sa kanya. Di ba? Magano yan, no? Body system. And it is wonderful na ang ating kabady pala ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pwede bang palakpakan po natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Praise God. 1 John chapter 1 verse 3. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo.
Yes, hindi lamang kay Jesus tayo nakikiisa, kundi maging sa ating Ama, Diyos Ama. Magandang isipin niya na ang Diyos pala na makapangyarihan sa lahat, kaisa po natin, kasama po natin, kaagapay po natin, kapartner po natin. Kaya kung pakiramdam mo, bigat na hirap ka na sa iyong problema, isipin mo palagi, kasama mo, kapartner mo ang Diyos Ama. Kaya nga pwede kang tumawag kasi kapartner mo siya, Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, I need assistance. Philippians chapter 2, verse 1. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwa ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Praise God. Yan ang lahat ng partnership na meron tayo. Pakikipag-isa sa banal na Espiritu. Kaya nga tayo po'y nabubuhay bilang Kristiyano, hindi sang-ayon sa ating sariling desire. Hindi sang-ayon sa ating sariling gusto. Kundi sang-ayon sa desire, sang-ayon sa gusto, sang-ayon sa tuy-tuy, kumbaga, ng banal na Espiritu. Sang-ayon sa guidance ng banal na Espiritu. Apostle John ay maliwanag po na nagtuturo sa atin na tayong lahat na mananampalataya din ay kaisa sa isa't isa. Kaya nga tinawag tayong kapatiran. Nandyan ang word na ka. Gusto sabihin, kasama, kabahagi. Kaya nga yung kapatiran, nanggaling yan sa ka at sa kapatid. Pag sabi mong patid, kaputol. So, ikaw ang kaputol ng isang Kristiyano. Si Pastora Tess, ang kadugtong niya ay si Sister, anong pala mo sis? Lovely. Si Sister Lovely, ang kadugtong niya ay si Brother AJ. Magkadugtong pala kayo. Di ba? Magkadugtong kayo, kaya kayong magkapatid. So, paano tayo nagiging magkapatid? Kung paano tayo naging kaisa sa isa't isa? Dahil sa dugo at paghihirap sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Tingnan po natin, 1 John chapter 1, verse 7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Praise God. Ang ating pagiging magkapatid ay dahil sa dugo ng ating Panginoon. At yan ay atin pong naipapakita sa pamamagitan ng ating pamumuhay sa liwanag. Pamumuhay sa liwanag ng salita ng Diyos. Kaya nga sinabi sa salita ng Diyos, Thy word is a light unto my feet and a lamp unto my path. Mabuhay tayo sa liwanag. Mabuhay tayo sang-ayon sa salita ng ating Panginoon. Mabuhay tayo sang-ayon sa katotohanan ng ating Panginoong Jesus. Kung kaya as we have fellowship with one another, we also partake in the suffering of the Lord Jesus Christ. Kagaya ng sinabi ni Paul dito po sa Philippians chapter 3 verse 10. And we bilang Christians are being warned ng ating Panginoon. Merong warning para sa atin. Ano ba ang warning para sa atin? That we should not have fellowship with evil. Ang warning sa atin ng salita ng Diyos, hindi tayo makipag-isa sa kadiliman, sa kasamaan, sa kasalanan. Tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 10 verse 20. 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Hindi ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Praise God. Ayaw ni Pablo, ayaw din ng Panginoon, ayaw din ng salita ng Diyos, na tayo po ay maging kaisa ng mga demonyo, ng kadiliman, ng kasamaan, ng kasalanan.
Kaya let us surrender our lives sa ating Panginoon. Nang sa gayon, ang atin pong mga ginagawa ay hindi kaisa ng kadaliman, kundi kaisa ng Diyos. Tayo po'y tinawag ng Diyos sa isang buhay na banal. Tayo po'y tinawag ng Diyos sa kaliwanagan at hindi sa kadiliman at kasalanan. Maging kaisa tayo ng ating Panginoon. So the problem with the question, should Christians go to parties, is that ang kuwan natin is, yan ba ay makakapagdala sa akin para mapalapit ako sa Panginoon? Kung tayo po ay dadalo sa mga party, ang unang tanungin natin is, yan ba ay makapagpapatibay sa akin bilang isang Kristiyano? Pag tayo po ay dumalo sa party, ang atin pong tatanong ay, yan ba ay nakapagbibigay luwalhati sa Panginoon? Kaya nga tayong mga Kristiyano, hindi tayo nag-a-attend ng mga Halloween party. Bakit hindi tayo nag-a-attend ng Halloween party? Sino ba ang nag-glorify sa Halloween? Manananggal. Si Dracula. Ano pa? Si Darna? Si Tiyanak? O si Mangkukulam? Di ba yun ang nag-glorify sa mga ganyan? Ito ang tuwa naman tayo na may dugo-dugo dito sa ating labi, di ba? May itim-itim yung ating mga mata. Pero every time na tayo po ay dumadalo sa mga ganyang klaseng mga gawain, ang tanong natin palagi ay, nakaka-glorify ba yan kay Jesus? Does it show my fellowship with God the Father, with the Son, and with the Holy Spirit? Napapalago ba ako sa aking buhay pananampalataya? So, kung ang sagot ninyo ay hindi, therefore, let us always remember, gawin natin kung ano ang nararapat. Kagaya ng ating sinabi kanina, ang party ay isang uri ng fellowship. Tama no? Pakikipag-ugnay, pakikipag-isa. May warning sa atin ang salita ng Diyos. 1 Corinthians 15:33. Huwag kayong paloloko. Ang mga masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Praise God. Pag tayo po ay dumadalo sa anumang klaseng gawain o anumang klaseng activity, let's evaluate this invitation based on this passage. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Huwag kayong magpa-loko. Huwag kayong magpadaya. Ang masamang kasama ay Sira ng ng mabuting pagkatao. mabuting pagkatao. So kung kayo po ay dadalo sa party, tapos pagdating nyo sa party doon ay inuman lang din naman pala ang inyong pupuntahan, nakakabuti ba yan sa iyong pagkatao? Nakakatulong ba yan sa iyong pagkatao? Kung kayo po ay dadalo lamang sa party na yan at the end, magsusuntukan lang naman kayo at magpapatayan na lang kayo, nakakabuti ba yan sa ating pagkatao? Kaya nga ang isang Kristiyano, iniiwasan ang baylihan sa mga sayawan eh. Alam nyo ba sa mga sayawan, maraming napapatay na tao? Alam nyo ba sa sayawan, maraming nagkakabali-bali na tao? Tama no? Eh hindi, nag-iinuman lang, nag-i-enjoy lang naman kami, may magulo lang talaga doon. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Huwag kayong magpadaya. Masaya, pero huwag kayong magpadaya. Because, anong sabi ng Word of God? Bad company corrupts good character. Maraming tao na mabuti, pero napatay sa baylihan. Actually, hindi naman siya nakipag-away, Pastor Tess. Hindi naman siya ang pasimuno ng away. At hindi naman siya partido or kasama doon sa nag-aaway. Anong ginawa niya? Nag-awat ng away. O sa kaaawat niya, siya ang na-ice pick. Siya ang nabuno. Siya ang nabarel. Huwag kayong magpaloko. Hindi, masaya naman. May luko-luko lang talaga. Anong dapat mong gawin? Stop going to those kinds of activities. Romans
chapter 2, verse 24. Ayon nga sa nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. Oh. Ano daw? Ang pangalan ng Diyos nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. Sasabihin ng mga tao, di ba si Lovely Christian yan? Ay bakit doon siya naglasing naghubad doon. May video pa. Lalo pa ngayon, uso ng video-video, di ba? Sige, nag-dare-dare kayo, di ba? O saya sa party, di ba, EJ, yung ma-dare-dare? May nagvi-video-video. Hala, sumayaw-sayaw din naman doon si Lovely. Hala, sa harapan ng, si taas ng kwan, ng lamesa. Sa kalasingan. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sino ang nagbibigay ng kahihiyan sa pangalan ng Diyos? Hindi naman mga unbelievers, mga Kristiyano. Mga Kristiyano. Kaya pag ikaw ay nakaupo doon sa table at nagiinuman kayo at isang case na ng beer ang naubos, sino ang mapapahiya? Sabihin ng mga tao, di ba Foursquare yan? Bakit yan ay parang sugapa, parang uhaw. Uhaw sa beer. Oh. Ang pangalan ng Diyos ang napapahiya. Ang pangalan ng Diyos ang nababalahura dahil sa ating ginagawa. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak, kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na nasa Kanya. At ang bawat nagsasabing siya sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Oh. If you claim to be, kasama ka ng Panginoon, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay tagasunod ni Kristo, ano ang dapat mong gawin? Lumayo sa kasamaan. Umiwas sa kasamaan. Yun ang dapat gawin. Yun ang matalinong ginagawa ng isang Kristiyano. Sasabihin naman ng isang Kristiyano, nakikisama lang naman po ako, hindi naman ako nakikisama. Ganon. Nakikisama ka at hindi ka naman nakikisama. Pero always remember na meron tayong testimony na pinapangalagaan. Sa ating sarili, alam natin na hindi naman tayo nakikisama. Pero always remember, may testimony ka na ating pinapangalagaan. Sa iyong sarili, tama ka at mas maganda din na tayo po ay nakikita din nila na tama ang ating ginagawa. Sabi nung isang kaibigan ko, sabi niya, mabuti na wala kang ginagawang masama. At mabuti din na hindi ka nagmumukhang may ginagawang masama. Tama, no? Oh. Ilang tao, ilang pamilya, ilang relasyon ang nasisira dahil sa nagmumukha tayong may ginagawang masama. Di ba? Halimbawa, si EJ, may girlfriend. Oh, kunyari lang. Tapos, kaling si EJ, mayroon siyang isang nakitang kaibigan na long lost friend. Diba? Tapos, kumain sila sa labas, silang dalawa lang. Hindi alam ng kanyang girlfriend. Ano kaya, Sister Lovely, ang reaksyon ng girlfriend niya pag nalaman ng girlfriend niya na si EJ ay kumain sa labas na may kasamang ibang babae? Di ba magsiselos agad? Mag-aaway sila, di ba? Magkasabi babae, di ba sabi mo ako lang yung mahal? Oh, sabi ni EJ, oo, sabi ni EJ. Kaibigan ko lang yon, sabi ni EJ. Pero makukuha ba sa isip Pastor Tess ang isang babae na kaibigan niya lang talaga yon? Di ba hindi, Pastor Tess, ano? Magdududa siya, di ba? Nakuha ba ninyo ang point? Tama na wala tayong ginagawang masama. Pero maganda din na dapat hindi tayo nagmumukhang may ginagawang masama. Kaya maging matalino, mag-iwas na sa mga posible na problema sa huli. Oh, maraming ilang tao ang nahuhuli. Di ba, Pastor Boy, sa jail ministry natin, ilang tao ang nahuhuli dahil sa illegal drugs na hindi naman talaga siya kasama sa drugs. Nakuha ba ninyo?
Eh paano? Doon siya sa bahay na yon. Yung bahay na yon ay merong transaksyon ng drugs doon. May nagtip sa pulis. Oh, mayroong kunong magbibili ng drugs doon, magbibenta ng drugs. Eh paano? Ling si EJ Ra ay nagpagturahag do sa bayay dahil kaibigan ni Dakatong may-ari ng bahay. Di ba lahat ng nasa bahay na yun ay huhulihin? Sabihin ni EJ na, sir, wala po ako, hindi po ako kasama dyan. Paniwalaan ka ng pulis, hindi ka kasama? Hindi. Bakit? Doon ka sa scene of the crime. Kaya umiwas kung maari. Maraming mga unnecessary problems, unnecessary issues na nangyayari sa atin kasi hindi tayo nagiging matalino sa pag-iingat ng ating testimony. Hindi, wala ako, hindi ako yung kasama sa drugs na yun, wala akong alam doon. But the fact na nandoon ka is a prima facie evidence na ikaw ay kasama doon sa illegal transaction. Kaya sabi ng Biblia, maging maingat tayo sa pagpili ng ating makakasama or else mapapahamak po tayo. Kaya yung mga kaibigan ninyo, mga kabarkada ninyo, isipin nyo, ano ba itong kaibigan ko? Ano bang kabarkada ko ito? Baka naman ipapahamak ako nito. Ano ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 8? Maging handa kayo at mapagbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Praise the Lord. Maganda no? Sinabi no? Maging handa kayo. Maging mapagbantay kayo. Maging aware kayo. Bakit? Sapagkat ang inyong kaaway, ang diablo ay umaaligid at handa kang silain. Ano mang oras? Hallelujah. And then, nais ko mag-jump, sister, Ecclesiastes chapter 7, verses 2 hanggang 5. Ito yung napakagandang reminder sa atin ng Word of God pag tayo po ay dumadalo sa mga parties. Ecclesiastes chapter 7, verses 2 hanggang 5. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. It is better to go to a house of mourning than to go to the house of feasting. For death is the destiny of anyone, everyone rather. The living should take this to heart. Frustration is better than laughter because a sad face is good for the heart. The heart of the wise is the house of mourning, but the heart of fools is the house of pleasure. It is better to heed the rebuke of a wise person than to listen to the song of the fools. Purihin po ang Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos sa verse 2, mas mabuti pang pumunta sa lugar na kung saan ay meron pong nagdadalamhati kaysa sa lugar ng kasiyahan, ng party, ng fiesta. Pero mas gusto natin ang fiesta no kaysa patay no. 'Di ba? Masaya daw doon eh. Pag sa patay Pero ang sabi ng salita ng Diyos, mas mabuti pa na dumalo sa mga ano tawag diyan? Sa amin ay sa burol, sa lamay, sa bilasyon. Bilasyon ang tawag niyan sa amin. Yung pagdaaten sa mga sa mga burol, pagpupunta sa mga burol, pamilasyon. Mas mabuti pang pumunta sa mga bilasyon. Mas mabuti pang magpamilasyon kaysa magpunta sa punsyon. Yung party kasi punsyon.
Mas mabuti pa, sabi ng salita ng Diyos. Mas mabuti pa. Alam nyo, sabi nung isang kakilala ko kanina, sabi niya, mabuti pala magka-COVID, sabi niya. Sabi ko, bakit po? Nakilala ko ang tunay kong kaibigan. Nakilala niya ang tunay niyang kaibigan. Ang tunay daw na kaibigan, kahit nag-COVID sila, pumunta pa rin sa bahay nila, nagdala ng pagkain. Pero yung mga friendshipan, hindi man lang kasi natakot daw mahawa. Sabi niya, bakit nakakahawa ba? Nandoon naman ako sa second floor, tapos yung pagkain naman nilagay lang nila sa gate. Paano sila mahahawa sa akin? Sabi niya. Alam nyo, bilang Kristiyano, no, importante na tayo po ay nagpapadama din ng ating pakikidalamhati sa ating mga kapatid na nagdadalamhati. Hindi yun sabihin natin na, mahal ka ng Panginoon, kapatid kita, pero wala kang pakialam pag siya ay nagdadalamhati. Kaya dapat nating mabago ang ating perspektibo. Pag sa pangahandaan, sa mga party-party, pag sa kainan, always present tayo. Pero pag sa patay naman, ayaw nating pumunta. Mahalaga, it's better to go to the house of mourning than go to the house of feasting. Alam niyo ba kung bakit? Kasi pag nasa house of mourning ka, you can reflect on yourselves. Kasi nare-realize mo, darating din ako sa punto na mamatay din ako. Diba? Kaya pag doon kayo sa may patay, mare-realize mo, pag ako ay mamatay, may tao din kaya na dadalo sa akin? Ha? Pag tayo ay mamatay, may dadalo din kaya sa atin? O abang buyong inganit na matayan, inganit itong pamilya, ya patawo, dobling buyong. Kasi mahalaga yung pagdadalo sa mga sa mga ganyan kasi nakakabawas ng emotional stress sa namatayan. Nakukomfort kasi sila. Abang buyong ingani namatay itong inrahali, tapos kita ay yarat pakialam, lalong mapakabuyong rabuno tong tao. Hallelujah. So, what are the negative factors of parties? Let's try to evaluate. Una, ito ang itatalakay ko next Thursday. Intoxicating drinks. Yung mga inumin na nakakalasing. Beware of that. Tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kawikaan 20 verse 1. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakulong dito. Ang alak daw ay papababa ng dangal ng isang tao, isang kahangalan ang Kulong dito. pakalulong dito. Ha? Magpakulong. Lulong. Magpalulong nga eh. So ano bang gusto sabihin yan? Ang alak ay nagpapababa ng dangal ng tao. Akala mo, matalino ka pa mag-inom ka ng alak? Akala mo, magiging magaling ka, magiging acceptable ka pag ikaw ay manginginom? Anong sabi ng salita ng Diyos? Nagpapababa ng dangal ng isang tao. Sasabihin pa ng isang tao na, sabi kasi pastor ng Biblia, drink a little wine. Anong sabi ng Biblia? Nagpapababa ng dangal ng isang tao ang alak. Pag-uusapan natin yan sa next Thursday, yung mga ganyang klaseng mga verses. Nagpapababa. So kung ikaw ay magpakalulong dito, ma-addict ka dito, kahangalan, foolishness. Magkano bang isang bote ngayon ng emperador? Hindi naman, 10? 20? Pila? Emperador? 120? Isang bote lang ba nauubos mo sa isang inuman? 2, 3 bote? Maabot ka. At hindi lang naman yan isang bote ng emperador ang bibilhin mo. Bibili ka rin ng barbecue, bibili ka ng dinuguan. May dinuguan ba?
Ang tawag doon, beer nuts. Kawalan. It's foolishness, sabi ng Biblia. It's foolishness. Tingnan natin ang warning ng salita ng Diyos. Galatians chapter 5, verse 21. Galatia. Galatians 5:21. Pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Iniisa-isa ng Apostol Pablo yung gawa ng laman. Ano yan dyan sa verse 21? Pagkainggit, Pagpatay, pagpatay, paglalasing, paglalasing, walang walang habas, habas na pagsasaya, binabalaan ko kayo, ang sino mang gumagawa nito ay walang, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. praise God. So kung past time na natin, kasi pastor, napagod ako, kaya sabi kasi ng palabas bilog ang mundo. Napagod po ako, pastor. Pampakuha lang yun ng pagod. Pampatulog lang yon. Take note of the Word of God. The warning of the Word of God. Ikalawa, beware of negative factors ng mga party. Drugs. Noong nakailang mga buwan, nabalita, di ba, yung isang stewardess na namatay? Tama, no? Nag-party-party sila sa isang hotel. Silang magkakaibigan, namatay. Naalala nyo? Ano ang dahilan? Because of drugs. Maraming future, mabubuting future ng tao ang nasisira because of drugs. And drugs sometimes proliferate in parties. So mag-ingat kayo. Tandaan po natin na ang ating katawan ay hindi po natin pag-aari, kundi pag-aari ng Diyos. Ikatlo, mag-ingat din kayo sa music na tinutugtog sa mga party. Karamihan sa mga parties, worldly music ang tinutugtog. Wala namang Amazing Grace sa party, no? Okay, imagine mo naman mag-Amazing Grace sa party. Anong klaseng party kayo, Pastor Boy? Pag ang kantay Amazing Grace. Death anniversary. So karamihan sa mga parties, worldly music. And some of this music are only leading us to cardinal or worldly thoughts and actions. Ang ilan sa mga musika na ito ay nagdadala sa atin sa makamundo, makalaman na kaisipan at gawain. So, take note of that. Anong klaseng music ang kinakanta? Dahil sa mga sayawan, maraming nabuntis nung unang panahon sa amin. Tapos sasabihin nila, ala, huwag kayong maligo sa bubon o huwag kayong maligo sa dagat kasi baka mabuntis kayo at magkaanak kayo ng lukos. Hindi naman lukos yun, Pasurates. Tao yun. Inagas lang kaya nagbumukhang lukos. Kasi nahihiya sila kasi walang magtatayo bilang ama ng anak. Kaya sinasabi nila na hindi, pinasukan daw yun ng lukos. Pinasukan daw yun ng kung ano-ano. Kasi, scientifically speaking, wala naman talaga nabubuntis ng lukos. Di ba? Walang nabubuntis ng lukos ay paano? Nag-attend ng fiesta, nagsayaw. Oh. Ang sayaw na ito ay para sa mga nakulay pula. Sweet ang sayaw. Oh, sayaw. Sige, ganun. Diba? Ganun talaga sila magsayaw noon, Pasurates, di ba? Pag sweet, di ba? Hindi lang naman yun na nakahawak ka dito, oh. O nakahawak ka sa kwan. Kundi, abang yungot na gandor nakabang parang mauubusan na siya ng babae sa isang araw. Ha? Nilalamig. Oo, mga alas 10 na ng gabi ang pinapakanta ang ganong klaseng mga kanta. Di ba? Pag-uwian sila, kasi wala namang mga ilaw-ilaw, wala namang, di ba? Pag-uwian, napapadaan doon sa mga uhot ng palay. Pero ginawa ta ng kwan, hotel yung giikan. Sa door na ko, no?
Kaya mag-ingat sa mga music, sa mga parties. Kasi sometimes those music are leading us, even the beat of music, yung tempo ng music, ay nagdadala sa atin sa mga worldly na kaisipan at mga gawa. Ano pa ang dapat nating iwasan? Warning signs pag tayo po'y magdalo sa mga parties. Dancing. Wala namang masama mag-dancing. Kasi ang dance kasi is a form of art. But take note that there are some dances that are lascivious. Anong lascivious? Mahalay na sayaw. Lalo pa na ngayon yung mga nagsasayaw-sayaw sa mga TikTok, di ba? May mga mahalay talaga na sayaw sa TikTok. Napanood nyo ba yan, mga mahalay na sayaw? Ano bang pinanggagawa nila sa TikTok na yan? Eh hindi, magaling talaga siya mag-pump tawag doon. Ganon. Eh hindi lang naman yun eh. Ang nanonood noon kung ano ng mga pinag-iisip. Di ba? Tama ba, AJ? Oo. May mga sayaw na lascivious. Mahahalay na sayaw. Iwasan natin ang mga sayaw na mahahalay. Anong purpose mo na maghubad-hubad ka ng damit mo dyan, magpakita ka ng abs mo habang nagsasayaw-sayaw na kung anong parang ginagawa mo doon. Di ba? Tapos yung mababae, maikli-ikli ang sayaw, tapos ay maganon-ganon doon sa camera. Mahalay. Iwasan po natin ang kahalayan, maging sa ating pagsayaw. May mga sensual na sayaw. Wala namang problema sa nagsasayaw ka ng cha-cha, di ba si Pastora Tess? Pero may mga cha-cha naman na mahalay na rin. Wala namang masama magsayaw ng boogie, ng tango, ng rumba. Pero mga sinaunang sayaw yan eh. Kasi ngayon ang sayaw ngayon ay TikTok na ang masayaw. Mag-iwas tayo sa ganong klaseng mga lascivious at saka mga sensual na uri ng sayaw. Hindi nakaka-glorify sa Panginoon. Hindi nakakaluwalhati sa Panginoon. Sometimes then, sa mga party, nagpo-promote ng immodesty. Pinag-usapan natin nung Webes, modest, pananamit. And sometimes, may mga party na kailangan ng isuot mo ay immodest, sometimes provocative, revealing, and worldly attire. Kaya nga sa ating church, hindi natin ina-allow yung mga magpapakasal na may backless yung sinusuot nung magpapakasal or above the knee ang isusuot or kung may part man sa kasal dito sa ating iglesia, sa bahay-sambahan. Kung gusto mong magsuot ng backless, doon ka sa garden magpakasal. Pero kung gusto mo na sa simbahan, respetuhin ang lugar. Simbahan yan, bahay-sambahan yan, tahanan yan ng Panginoon. Kung gusto mong magsuot ng above the knee na kasuotan sa inyong kasal, doon ka sa garden magpakasal. Walang problema yon. Pero kung sa bahay ng Panginoon, sa simbahan ka magpakasal, respetuhin ang lugar. Kasi may tamang lugar, may tamang kasuotan sa bawat lugar. Ay kung gusto mo magsuot ng two-piece sa iyong kasal, doon ka sa beach magpakasal. Huwag kang magpakasal sa simbahan. Maliban lang kung ang simbahan ay sa gitna ng dagat. Meron ba ganong pasurates? May simbahan sa gitna ng dagat? Wala, no? May pastor kasi na may nagkasal sa ilalim ng dagat. Eh, syempre, alangan naman na naka-wedding gown yun sa ilalim ng dagat nagpakasal. Naka-swimming trunks ang lalaki, naka-swimsuit yung babae. Pati si pastor, naka-swimming trunk din. Alangan naman na naka-abito si pastor. Magmukha siyang jellyfish doon. May proper na kasuotan. Pero sa mga party, mag-ingat po tayo sa mga immodest na requirement pag tayo po ay mag-attend sa mga parties. And sometimes, hindi man nangyayari doon sa atin sa Pilipinas yan, pero may nangyayari din sa ibang lugar. Merong parties na mayroong sex. Iwasan po natin. Ano pa? Iwasan din po natin yung junk food. Usually sa mga party, Pastora Tess, junk food ang ino-offer. Iwasan din natin yon. Bakit? Mabigla kayo, bakit pastor iwasan ng mga parties na puro junk food? Tandaan natin na sinasabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31.
Tingnan po natin itong passage na ito. Ano ba mga junk food? Soft drinks? Ice cream? Junk food pala yung Pastor Ates, ang paborito natin. Ice cream, soft drinks, cake, cookies. Ano pa? Chichirya. Pika-pika daw. Pasosyalan naman yun. Mr. Bawang lang naman yun, pika-pika. Anong sabi po ng Biblia? 1 Corinthians 10:31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Anong sinabi, EJ? Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, gawin nyo ito sa ikararangal ng Diyos. 1.5 na Coke ay inubos mo mag-isa. Nakakarangal ba sa Panginoong Diyos yan? Diabetes ang labas mo, sinisira natin ang katawan natin, ang templo ng ating Panginoon. Yung isang pirasong cake ay ikaw lang mag-isa ang kumain, ilang cups of sugar yun ang nilagay doon, di ba? Grabe ang sugar niya ng cake. Mga cookies, mga lechon. Sa Pilipinas, grabe ang Kaya nga, dahil sa sunod-sunod na mga party, simula noong October, Pastor's Month, November, Thanksgiving, December, Christmas, January, New Year, ang dami-daming parties, maraming pastor na high blood. Kaya, iwasan natin ang mga pagkain na nakakasira ng ating katawan. Anong sabi ng Word of God? Sa inyong pagkain, sa inyong pag-inom, tandaan nyo parati, gawin nyo ito sa ikararangal ng ating Panginoon. Sa ikararangal ng ating Panginoon. Kaluwalhatian ng Diyos. Do all to the glory of God. Tandaan po natin, ang katawang ito ay pag-aari ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 6, verses 13 to 20, at dapat nating gamitin ang katawang ito sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hallelujah. Next po na makikita po natin na mag-ingat po sa ganitong klaseng mga parties is unspiritual fellowship. Hindi naman gustong sabihin na ang ating party ay prayer party. Maganda din naman yung pastor, po yung prayer party, no? Pero hindi naman or Bible study party, hindi naman. Kaya i-encourage natin ating mga kapatid, pag tayo po'y nagpa-party, let's incorporate the Word of God and even prayers sa ating mga parties. At dapat magkaroon tayo ng wise na kasamahan sa ating mga pagtitipon. Kasi ang encouragement sa atin ng salita ng Diyos, Proverbs chapter 13 verse 20 ay ganito. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ayan. Sabi ng iba, nakikisama lang naman kami, pastor. Di naman kami nakikisama. Ang nakikisama sa mangmang, anong sabi ng salita ng Diyos? Sumusuong sa gulo. Kaya be wise also sa iyong pakikisama. Ang nakikisama sa mangmang ay sumusuong sa gulo, ang sabi ng salita ng Diyos. Ngunit ang nakikisama sa mga matalino ay tunay ngang katalinuhan. Hallelujah. Kaya na sinabi kanina sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, ang sabi ng Word of God, yung mga masamang kasama natin ay nakakasama ng atin pong moral, ng atin pong kaisipan, ng atin pong pamumuhay. And then the last na pwede po nating mapag-usapan na dapat po nating iwasan sa mga party na atin pong dinadaluhan is foolishness. Foolishness is defined as anything that is in contrary to God's righteousness or to God's character. Yan ang foolishness. Foolishness are evil things that proceeds from
within and defiles the person. Ang foolishness, sabi ng salita ng Diyos, ay nanggagaling sa masamang kaisipan at nagpapasira ng ating kaisipan. Tingnan po natin ang sinasabi ng Word of God, Marcos chapter 7, verses 22 to 23. Mga lunya, magimbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Yan. So, ang foolishness po pala nanggagaling sa ating sariling mga puso at nagpapadumi ng ating pagkatao. Mga minamahal at mga iniibig sa ating Panginoon. Parties na ating dinadaluhan o na ating ino-organize should be God-honoring, fostering Christian fellowship, and at the same time, nagpapatibay at nagpapalakas ng isang tao. But those activities that are contrary to this, such as parties that are superficial, peke, kaplastikan. O, di ba? Maraming mga parties na peke at kaplastikan. Kaya kung kayo po ay nag-iisip na, magpa 18th birthday ako, tapos i-require ko ang lahat na magbigay ng 18 blue bills, kaplastikan lang yan. Alam mo ba yun, EJ? Kaplastikan lang yung 18 blue bills. Yung naaatangan ng 18 blue bills, nagre-reklamo, kasi ako gador katong 18 blue bills. Pwede bang 18 treasures ng tana ako? Nareklamo pa. Nautuwa ka ba na bigyan ka ng regalo na nagre-reklamo yung tao? Di ba hindi naman maganda yon? Superficial. Ano ang saysay noon? Anong halaga noon? Ang isang tao mag-attend ng ating party at sa i-require mo siya ng blue bills. Ano pa? Treasures. 5,000 above. Greetings and gifts are appreciated, but we need cash. May invitation pa na ganyan, di ba? Nakalagay doon, greetings and gifts are appreciated, but we need cash. Ay katong tawong na-invite ay nareklamo superficial. Tapos nakasmile sa happy birthday, ganoon ka pa. Pero ang totoo talaga, pag upo niya sa upuan, asing blue bill na kador ko kato. Walang saysay. Nakuha ba ninyo? Walang saysay ang ganoong klaseng party. Superficial, that's foolishness. Destructive, nakakasira ng moral, nakakasira ng pagkatao. Sexually or promote sexual immorality, lust, and materialism. Mag-iwas tayo sa ganong klaseng mga parties, no? Na pinopromote pati yung materialism and even yung lust. Mga minamahal at iniibig sa ating Panginoon. Sa atin pong pinag-uusapan na moderation ng atin pong declaration of faith. Mamuhay po tayo ng tama, matuwid, at nararapat para sa ating Panginoon Diyos. Pagpalaan tayo ng ating Panginoon, magandang gabi sa ating lahat. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. So tayo po ay dumako na sa atin pong pananalangin. Mayroong prayer request, no? Paki-post lamang po yung prayer request. Hindi ko na ma-access ngayon eh. Binabati po natin ang ating mga kapatid na kasama po natin ngayon, si Sister Edith Dalino, si Brother Nonoy Taiko, Pastora Jeline Oliveros, kasama po natin, Sister Jelek Fernandez, Sister Gemma Montojo, Sister Rose Casimero, kasama natin, si Brother Bong, kasama po mga kapatid natin dyan po sa Santa Fe Fire Station, kasama po natin. And of course, kasama natin si Brother Renos Galos. Sister Linda, kamusta po kayo dyan? Praise God sa buhay niyo po. Ingat po kayo. Sister Noli Gamol, kasama po natin. Sister Jessa Villacruzes. Pastor Jaron Cruz. Si Ma'am May Ferrer Sambas, kasama po natin.
Si Brother John Ray Bazar, Sister Iros Fahanilan. Praise God sa ating mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Prayer request po natin, please pray for Brother Ace Jocades. Hallelujah. Naka-admit po siya ngayon sa Rovilios Hospital and under observation for appendicitis. Praise God. Let's pray also for Brother Gary Male, Brother Jason Fitalver, and Sister Ruth Montesa. Praise God. Tayong lahat po ay dumako sa atin pong pangwakas na awitin na dadalhin ng atin pong kapatid na maganda kasi lovely siya. Hallelujah. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Sabayan niyo po ako sa ating pangwakas na awitin. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Luwalhatian, buong karangalan
Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Blessed be your holy name. Lord, we pray and we thank you for the great and wonderful things that you have done sa amin pong mga buhay. Totoo po na kayo po'y mabuti at tapat, na gumagabay po sa amin tungo sa tamang pamumuhay, buhay na kalugod-lugod, buhay na katanggap-tanggap, buhay na makapagdadala ng kaluwalhatian at kadakilaan sa iyo pong pangalan. O Diyos, kung kami man, Panginoon, ay nagkamali, nagkasala, nagkulang, sang-ayon po sa iyong salita, O Diyos, humihingi po kami ng kapatawaran sa inyo. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Patawarin niyo po kami, Ama. And thank you, sapagkat meron kaming assurance na sa inyo lamang po mahatagpuan. Meron po kaming assurance, Panginoon, ng inyo pong pagpapatawad, paglilinis at pagtanggap. And thank you for sending us your word ngayong gabi, Panginoon, upang ang amin pong mga buhay ay amin pong maipattern sa inyo pong dakilang kalooban. O Diyos, patuloy din po naming itinataas sa inyo ang buhay po ni Brother Ace Jocades, Panginoon. Siya po ay nasa Rovilius Hospital sa oras na ito. Under observation, Panginoon, sa kanya pong appendicitis. Lord, hallelujah. Kayo ang Diyos na manggagamot. Kayo ang Diyos na nagpapagaling. Ama, salamat po. Salamat po, Diyos. Purihin ka rin, Panginoon. Maging, O Diyos, sa buhay po ni Brother Gary Mali, Panginoon. Kayo po ang nakakaalam ng kanya pong kalagayan. Kayo po ang nakakaalam ng kanyang sitwasyon. Kayo po, O Diyos, ang nakakaalam, O Diyos, ng kanyang nararamdaman sa oras na ito. Salamat po sa hipo ng kagalingan para sa kanya. Maging si Brother Jason Fitalver, Panginoon Diyos, maraming salamat. Bagamat siya po'y malayo, Panginoon, ngunit salamat po, Diyos, malapit pa rin po siya para sa iyo. Inaabot niyo po siya ng iyong kapangyarihan sa oras na ito. At patuloy po, Panginoon, ang iyong pong kagalingan, ang iyong po, Panginoong kalakasan, ang iyong pong yakap, Panginoon, ay maranasan ng aming kapatid na ito, Diyos. Maging kay Sister Ruth, Panginoon Diyos, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa buhay po ni Sister Ruth, O Diyos. At salamat po, Panginoon, sa pwede niyo pong gawin para sa kanya, Panginoon. Itinataas ko po, O Diyos, sa inyo ang buhay ni Sister Ruth sa oras na ito. Kagalingan, kalakasan, at kalayaan, Panginoon, ang siyang patuloy pong ipagkaloob sa aming kapatid na ito. O Diyos, patuloy din po naming pinapasalamatan ang inyo pong biyaya para sa aming lahat. Ang iyong biyaya na sapat. Ang iyong biyaya, Panginoon, na tumutugon sa aming mga pangailangan. Ang iyong biyaya, Panginoon, na nakakaalam ng amin pong mga iniisip, ng amin pong mga nararamdaman. Ang iyong biyaya na kung saan nagdudugtong para sa amin, tungo sa inyo, at maging sa aming kapwa. O Diyos, salamat po. Gagamitin niyo po ang bawat isa na maging alulod ng pagpapala, maging alulod ng pag-asa, maging alulod ng biyaya para sa mga taong aming makakadaupang palad. Lord, hallelujah, patuloy po naming sinusurrender sa inyong aming mga buhay. Ang inyong kalooban ang masunod para sa amin. We give you all the glory, praises and thanksgiving sa pangalan ni Jesus. Amen.